Hey, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Amen. Amen. So, salamat pong muli sa ating pong mga talata, memory verses. Tunay na ito pong ating kalakasan at direksyon mula sa Panginoon. At ngayon po, muli po tayong papaalalahanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating exhortation. So, siguro kaunting pasasalamat muna, ano po. Salamat po sa Panginoon dahil ah, kami po ay kalalabas lang ng ospital kahapon, yesterday yan. So, akala namin ay natutuloy na yung pag-ano sa kanya. Pero hindi pa, sabi ng doktor, kasi kailangan pa ng 1 week para pwede na yung batang niya ilabas. 36 weeks pa lang yung bata. Ganun pa man, ay okay po yung bata, yung ultrasound, yung result ng ultrasound ni Mr. Dayan. Ang meron lang po Mr. Dayan is may konti siyang infection. Kaya resetahan po siya ng antibiotic para doon sa kanyang infection. Pero sa kabila po nun, ano po, talagang nandun po ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang kalusugan, even po sa provision ng Panginoon. Salamat po dahil nandun po yung pagtugon ng Panginoon sa pangangailangan pinansyal. Although hindi pa ho tapos kasi meron pang susunod na kailangan ulit siyang dalhin sa ospital. So, siya po ay nanganganak pa. Ano po. So, yun po. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga panalangin. Sa inyo pong support para po sa amin. Tunay po na nakakagalak po ang pagkilos po ng Panginoon sa pamamagitan po ng kapatiran. Kaya salamat po sa Diyos. Ano po. At purihin po ang ating Panginoon. Okay? So, ngayon po ay dadako tayo sa ating exhortation and samahan po ninyo ako sa aklat po ng Kawikaan or Book of Proverbs. So, since ang ating theme is about living worthy of the gospel, so isa din sa ina-address ho ng ating theme is kung gaano tayo ka-energetic na maglingkod para po sa Panginoon. Gaano tayo ka-porsigido na magpagamit para po sa Panginoon at hindi po tayo lazy. Yan, sa paglilingkod sa Diyos. So, Proverbs chapter 6 verse 6. Sa Tagalog po ay Kawikaan, Kabanata 6, Talata 6. So maiksi lang po itong verse na ito. But this is, kumbaga ito po ay may malaking impact para po sa ating lahat. Okay? Proverbs chapter 6 verse 6, Go to the ant, O sluggard. Consider her ways and be wise. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong pagtuturo sa amin minsan pa. Salamat po sa inyo pong salita na infallible and inerrant na patuloy po na nagpapaalala sa amin. This book of wisdom also, O Diyos, salamat po dahil tunay po na ina-address po nito ang maraming bagay sa aming mga buhay. Lalo't kami po ay isa ng bagong nilalang at hindi na kami katulad dati, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Sa tulong po ng Santong Espiritu, ito po ay amin pong maunawaan at magkaroon po kami ng pusong nanais na magpagamit sa iyo, Panginoon, at hindi maging kabigatan, Panginoon, ng inyo pong gawain. At ang inyo pong tagapagsalita, gamitin niyo po lamang at itago po sa likod ng inyo pong kapahayagan, Panginoon. Ikaw po ang may taas ko at ako po ay gawin niyo lamang instrumento at lingkod po ninyo. Kaya purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. So makita po natin sa screen, ang title po is Avoiding the Sin of Laziness. Lalo na po sa panahong ito, na malamig ang panahon, so siguro nakaka-experience po tayo ng hirap sa pagbangon ng maaga or maraming mga instances na meron tayong dapat gawin pero hindi po natin nagagawa. Marami tayong excuses para hindi natin gawin ang isang bagay na mahalaga pala na dapat nating gawin. So, kailangan pong ma-address po ito para sa atin because we are not called to be lazy, mga kapatid, mga Kristiyano. At ang objective po natin is to produce the new creation fruit of hard work for the sake of Christ. Another way of how to live worthy of the gospel. So, isang paraan kung paano tayo mabuhay, karapat-dapat sa mabuting balita, is yung labor. Hindi ho tayo wala tayong galaw sa paglilingkod sa Diyos na nakamasid lang. Hindi tayo active na naglilingkod sa Panginoon at sa iba pang mga bagay. So,
Ayon po sa unang law of motion ni Sir Isaac Newton, kung kilala ho natin siya, so yung tinatawag po nating law of inertia. An object in motion tends to remain in motion, and an object at rest tends to remain at rest. So kapag ang isang bagay daw ay ang kanyang tendency ay gumalaw, so it tends to remain. So mananatili siya sa motion, paggalaw. At kung ang isang bagay naman is at rest, so ang kanyang tendency is manatiling nakahinto or at rest. So at ito din po ay applicable sa ating mga tao. So it also applies to people na nakita natin ang ibang tao. So kapag sila po ay maraming ginagawa, ay talagang nandun yung kanilang kagustuhan na gumawa pa ng gumawa. Yan. So yun yung inclination ng ating katawan. Ano po? So pagka talagang pagka masipag, sipag na sipag. Yan. Pagka tamad, tamad na tamad. Ano ho? Pagkatigil ng katawan, so parang talagang walang energy. Ano po? Yung motive na talagang bumangon at kumilos muli. At ayan po yung isa sa mga kahinaan po natin. Kung tayo po isang workaholic na tao, we are inclined to do more as long as we can. So we do not stop until we finish our task. So katulad sa bahay, for example, kapag talagang maasikaso, so hindi ko tayo titigil hanggat hindi natin nagagawa lahat ng nasa to-do list. Na dapat natin gawin sa bahay o sa trabaho. So ganun din po, hanggat hindi tayo natatapos, hindi tayo titigil. So samantalang ang iba, they do not push themselves to do anything that they can do. They say no to household chores. They are always on the bed. They waste their time for self-entertainment. So, yan po ang ordinaryong nangyayari ngayon sa atin. So, lalo na po sa tahanan. Di ba? So, dahil nga sa takbo ng panahon natin, so, ang nagiging lagay ng ating katawan ay mas humimlay na lamang sa higaan at hindi na katulad before na talagang banat ang buto sa maraming gawain. Kaya kailangan ma-address po ito sapagkat ang katawan natin is ordained by the Lord to work. Ito po ang ating pakatandaan mga kapatid. Our human body is ordained by the Lord to work and not to be lazy. Kagaya po ng sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship. So, first, makikita po natin sa text that ang Diyos ay hindi ho lazy. Di ba? Ang katunayan po, tayo po ay workmanship ng Diyos. So, nandun po yung working ng Panginoon in the eternity past until sa panahon natin at sa darating. Patuloy ang paggawa ng Diyos. That's why, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng tamad. Hindi tayo pwedeng inactive. Sapagkat ang Diyos natin is always active. He is eternally active. We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. So the purpose of being God's workmanship is to do good works, not to be lazy in doing good works. Okay? Which God prepared beforehand so that we would walk in them. So, ibig sabihin, tayo po bilang new creature in Christ, we should walk. Lumakad tayo ayon sa plano ng Diyos, ayon sa direksyon ng Diyos. Hindi tayo yung sakana. Anak ka ng Diyos, pero marami tayong excuses pag sinabing kailangan mong gawin ito para sa Panginoon. So, yun po yung kahinaan po natin. We always make excuses para gawin natin kung ano po ang nais ng Panginoon na tayo po ay manatiling aktibo. So, again, we are, sabi dito, inclined to work for God's good pleasure, not to please ourselves by staying on the bed all day. So, ang purpose po natin, mga kapatid, is to work for God's good pleasure. Gumalaw po tayo, magbanat po tayo ng ating mga espiritual na buto at ating mga espiritual na kalamnan para sa kaluguran ng Diyos, hindi ang kaluguran ng ating sarili sa pamamagitan lang ng paghimlay buong araw. Have you been tagged as a lazy person? So ito yung ating tanong. Tayo ba'y naturingang tamad? O tayo ba'y napangalan ng tamad? Di ba?
So, yan po yung maraming guilt. Sabi nga, maraming guilty sa bahaging ito. Sapagkat ang nature ng katawan natin ay maging inactive. Lalo na pagka may mga factor na nagpapa-intense ng ating pagiging lazy, di ba? Katulad nga nung panahon ng ating technology. Okay? Dati kailangan mong gumalaw ng talagang mabibigat na mga trabaho. Pero dahil nga po marami ng mga naimbento na mga equipments or mga makabagong kagamitan, so napapadali yung proseso ng buhay, yung lifestyle ng tao ay nagiging less kumbaga hindi na siya yung physically na nagdi-demand ng physical na katawan or ng lakas. So yun po yung makikita ho natin. That's why, have you been tagged as a lazy person? So na-experience mo natin marahil, even I myself, experience ko din ho yan, na minsan ho ay gumigising alas 12 ng tanghali, alas 2 ng hapon, lalo pagka alam na kinabukasan ay wala masyadong gagawin, o buhay single, di ba? So, wala masyadong isipin sa mga araw na darating na okay lang na gumising ng maaga, magpuyat. So, that's the life of, sabi nga, ng isang single. But ngayon, sa biyaya po ng Panginoon ay marami nang napagtanto at ay hindi na ho tama, na ganun pa rin ho tayo. So, it's indeed a practice that has no room in the life of every Christian. How come that a Christian called to work for the Lord will waste his time for sleeping too long and less time for doing the most important? So, how come to be called as a child of God if you spend too much time in bed? So, mas mahaba yung oras natin sa higaan at mas kakaunti ho ang oras natin sa gawain. Okay? Kaya, let us be reminded once again of the warnings of the Scripture about the sin of laziness. And we have 3 points, mga kapatid. So, medyo gawin nating fast-paced. First, we have the depraved behavior of a lazy person. So, actually po, ito po ay kinuha ko po sa isang site, which is very familiar po sa atin. Yun pong 3 katotohanan pong ito. So, we have the depraved behavior of a lazy person, and we have 5 subheadings here. First is, number 1, he hates work. So, the first depraved behavior of a lazy person is, he hates work. Galit siyang magtrabaho or ayaw niya ng hirap. Ayaw niya nahirapan, ayaw niya napapawisan. Para bang ang bigat ng kamay niya para humawak ng, halimbawa, sa bahay, humawak ng pinggan at ng sponge. O di kaya ng walis at ng pandakot. Di po ba? So, household. But sabi nga, sa iba pang mga bagay, di ba? Yung mabigat ang ating katawan para gawin ang isang bagay, bagamat ito'y tama. So, ito yung katangian ng isang taong sinasabing lazy. Okay? So, first, the depraved behavior is that he hates work. Proverbs 21 verse 25. Okay, so tingnan po natin sa Proverbs 21 verse 25. Ang sabi po dito, the desire of the sluggard puts him to death, for his hands refuse to work. Ang nasa ng tamad, ang sabi dito, the desire of the sluggard puts him to death. Ito ang magdadala sa kanya sa kamatayan, sapagkat, sabi dito, ang kanyang mga kamay refuse to work. So, ayaw ng kanyang mga kamay na gumalaw. So, meron po ako nakitang post sa isang sa social media. So, sabi po, yung gustong kumita may multa, yung walang trabaho may ayuda. Napansin po natin? Which is true. At some point, para bang sa lipunan natin, para bang mas tinuturuan ng taong maging tamad at hindi ho magtrabaho at magbanat ng buto. Okay? So, yung daw gustong kumita may multa, yung walang trabaho may ayuda. Di ba? So, taliwas ho sa sinasabi ng kasulatan that, sabi nga, kailangan nating gumalaw at hindi natin ikagalit ho ang paggalaw o paggawa. So,
The path of our present age is alarming. Napansin po ba natin sa ating marami ho kasi, for example, sa mga kumpanya, so yung artificial intelligence, di po ba? So nagiging dahilan ng pagbabawas ho ng mga trabahador, ng mga empleyado. So anong magiging impact ho dun sa mga nawalan ng trabaho? Ano po? So merong negative effect yung tinatawag nating technology. So AI, yung pagkakaroon ng mga kiosks sa mga, let's say, sa fast food. So hindi naman ibig sabihin na kumbaga in general ay masama, but at some point kasi nagiging daan din po ito para mawalan ng trabaho yung iba. Ginagawa na nito yung trabaho ng tao na ginagawa dati. So meron pong isang fast food na kung saan sa isang outlet po nila ang kanila pong staff ay robot. Di po ba? So robot na yung staff, hindi na po tao. Okay? And many more are some situations that may tend people to become lazy. So disappointment na dahil nga dun sa takbo ng panahon. Ano po? Kaya ayun na. Kasi kinain na ng AI, for example, o maraming dahilan. Kaya ito yung isang negative effect. Okay? Next, he loves sleep. Talagang masyado siyang dedicated sa pagtulog. That is number 2. He loves sleep. First, he hates work. Then number 2, he loves sleep. So in Proverbs 26:14, ito naman po ang ating mababasa. Proverbs 26:14, as the door turns on his hinges, so does the sluggard on his bed. So inihalin tulad po ang isang tamad sa isang pinto kung saan naka-hinge. Nakakabit o nakabisagra ang pinto. Inclined to, sabi nga, pwede siyang buksan o pwede siyang isara. So ganun din po ang isang sluggard. So siya'y naka-hinge sa kama. Okay? So that is the other. Ito po yung pangalawang depraved behavior ng isang tamad. Bedtime is a part of our everyday life, but too much bedtime is not good. Hindi mo masamang matulog, pero yung sobrang tulog masama. At ang pagtulog ho sa hindi tamang lugar ay masama din. Sa church, for example. Di ba? So, ang tulog sa bahay, hindi sa church. Kung sa trabaho nga, minumura. Di ba? Kung sa eskwelahan nga, nakita ng teacher na tulog ang estudyante, binabato eh. Noong dating panahon, ewan ko ngayon. Okay? Pero makikita po natin that the only place kung saan tayo pwedeng humimlay is sa kama. But too much bedtime is not good except for medical reasons. Okay? According to a study, people who sleep with more than 9 hours on a 24-hour day can increase the risk of heart disease. So pwede siyang magkaroon ng sakit sa puso pag ang kaniyang lifestyle ay sobrang haba ng tulog niya. Stroke, type 2 diabetes, and other chronic diseases. So, prone siya na magkaroon ng ganitong karamdaman. It could also increase the risk of depression. So, kaya, halimbawa, kulang sa tulog, pwede siyang it could cause, sabi nga, ng sakit. Yung sobra naman sa tulog, may sakit ka pa rin. Ano ang pipiliin natin? Di matulog ng tama sa oras. So, kung tayo po ay nasa adult na, so, ang ideal daw po is 8 hours, more or less. So, 6 to 8 hours actually. So, dun sa mga adults. Sa mga bata, 8 to 10. Pero pagka halimbawa, 12 hours na yung tulog, 10 to 12 or more than 12 hours. So, hindi na po siya tama. Meron pong oversleeping habit are likely to be overweight. So sila din daw po yung prone na bumigat. At sila din daw po ang prone na magkaroon ng headache, sakit sa ulo, due to the imbalance of serotonin
which is yung pong hormone, ano po, na nagpo-produce ng antok. Yan. So, isa pa hong pwedeng dahilan is yung epekto ho ng ating exposure sa blue light. Ano po? In a negative sense naman. Pero pagka sobra sa tulog, dahil nga hindi tayo disiplinado sa oras natin, so it could cause, sabi nga ito yung magiging tendency ho natin, matulog po tayo ng mahaba. Kasi nga, yung oras na dapat nating itulog, in-spend natin sa gadgets, for example. Ano po? So, alam natin yung blue light na meron siyang masamang effect. Okay, so he loves sleep. That is number 2. Next, he gives excuses. Magaling siyang magbigay ng excuse. Daig pa niya ang nagbibigay ng excuse letter sa school. Ma'am, please excuse me today because I have a headache. Yan. Yung headache pala dahil sobra sa tulog. Okay? So the sluggard says, Proverbs 26:13, the sluggard says, there is a lion in the road, a lion is in the open square. So ang isang tamad daw, sabi niya, may leon doon sa daan, kaya ayaw niyang pumunta doon. Okay? They make excuses depending on the situation. If we are busy for less important things, having our attention caught by others, we tend to give our excuse to do what is the right one. So, yung normal ho na nangyayari ngayon sa bahay, isa din hong issue ho sa mga schools, bakit daw pag inuutusan, yan, hindi agad nasunod. Di ba? So, naapektuhan ang yung responsibility natin sa loob ng tahanan. Di ba? So, mas nabibigyan natin ng atensyon ang mga hindi importanteng bagay, pero yung dapat nating unahin at ang mas mahalaga, hindi natin ginagawa at hindi natin inuuna. Yan. It somehow affects kung paano natin tingnan ang pagiging Kristiyano. Ano po? Kung hahayaan po natin ito. Kaya, again, ang sabi ko dyan is he gives excuses. Pagka halimbawa, nangatwiran po, paalalahanan po natin, anak. Yan ang sabi ng Biblia. Ano po? Katangian ng tamad ang magbigay ng maraming dahilan. Ano po? Para hindi niya gawin ang bagay na mahalaga. Pero pagka yung bagay na hindi importante, marami siyang paraan para gawin. Okay? And he wastes time and energy. So dito nalulustay o nasasayang ang kanyang oras at ang kanyang lakas. So this is number 4. Proverbs 18:9. He also who is slack in his work is brother to him who destroys. Proverbs 18:9. It is indeed an unwise practice, especially if you're a Christian. Sapagkat sabi po ng Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Time is gold para sa atin. Hindi po natin sasayangin ang bawat segundo para sa mga walang kaparagakang bagay. So time is gold para sa atin. Let us redeem the time since the days are evil. Ang kaaway nandyan para tayo po ay tuksohin, para tayo po ay hilahin sa ating higaan, sa ating mga kahinaan, but redeem the time. Okay? Huwag tayong magkaroon ng kasanayan na nasasayang lamang ang ating oras at ang ating lakas sa mga bagay na hindi para sa Diyos. And number 5, he is self-deceived. So, pinapaniwala niya na ang kanyang sarili na siya'y matalino, but the truth is hindi. In Proverbs 26:16, the sluggard is wiser in his own eyes than 7 men who can give a discreet answer. Mas mainam, sabi dito, para sa kanyang sarili, ang isang tamad, o mas matalino para sa kanyang sarili ang isang tamad kumpara sa 7 taong nakapagbibigay ng tumpak na sagot or discreet answer. He believes that he is wise, but the truth is, he is a fool. So sana hindi po tayo ganito.
Pinapaniwala natin ang sarili natin na tayo, pero hindi pala. Sapagkat hindi natin ginagawa ang katangiang dapat nakikita po sa atin. That's why, first, the depraved behavior of a lazy person. Kung check ko ito lahat sa atin, be warned. Sapagkat hindi ho ito katangian ng isang Kristiyano. Next, number 2, the devastating end of a lazy person. First, he will become a servant or a debtor. Uuwi, kumbaga kalaunan siya'y magiging isang alipin. Baon sa utang. Ganyan po ang kauuwian ng isang tamad. Ano po? Proverbs 12:24. The hand of the diligent will rule, but the slack hand will be put to forced labor. Yung tinatawag nating procrastinate, mapagpaliban. Mamaya na. Saka na. Bukas na. Naantok na ako. Saka na, busy pa ako. So ano pong sabi ng Bible? The hand of the diligent will rule, but the slack hand will be put to forced labor. Kaya walang magandang kinabukasang naghihintay, sa isang taong tamad. That is biblical. Next, his future is bleak. So kapag sinabi nating bleak is walang kumbaga wala siyang buhay, or empty. Okay? Unclear. Sabi dito, his future is bleak. Proverbs 20 verse 4. The sluggard does not plow after the autumn, so he begs during the harvest and has nothing. Kaya nga dun sa binasa natin kanina, Proverbs 6:6, tingnan mo ang mga langgam o tamad. Sila'y nag-iimbak ng pagkain bago dumating ang taglamig. Diba? So, doon sa season, kung kailan sila lumalabas sila para mag-imbak ng pagkain, naghahanap sila, nasasapat doon sa season na hindi sila pwedeng lumabas. Diba? So, ganun din po sa atin. Binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos sa ganitong bagay. Hindi halimbawa, binigyan po tayo ng Diyos ng, let's say, sapat para sa isang buwan, ay gagastahin natin ng isang araw lamang. Diba? Kaya, go to the ant o sluggard. Gayahin natin ang langgam. Sapat sa panahon. Hindi yung ubos biyaya. Amen? Amen? So, this is practical. But this is consistent with our theme, living worthy of the gospel. Kung hindi tayo wise sa paggamit ng ating salapi, kahit sa church o kahit sa ating pamilya, so, affected po yung ating practice or application po sa ating tema. Okay? So, that is number 2. His future is bleak. Then, he may come to poverty. He may come to poverty. Proverbs 13 verse 4. The soul of the sluggard craves and gets nothing, but the soul of the diligent is made fat. So, ang naghihintay po ay kasaganaan sa isang taong masipag, ngunit sa isang tamad, sabi dito, who craves, he gets nothing. Wala siyang makukuha. Wala siyang achievement, or fruit sa kanyang pagiging tamad. So that is number 3, he may come to poverty. Kaya sa isang banda po, tama naman, na magsik ho tayo na hindi ho mamulubi or maghirap ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. So, sa isang banda, tama ho siya. As long as ito ho ay naka-align sa will ng Panginoon. Okay? Pero pag naghangad ka na huwag kang maghirap, pero taliwas sa kalooban ng Panginoon, gagawa ka ng illegal na bagay, ay yun ang hindi maganda.
Kaya he may come to poverty. So that is the devastating end of a lazy person. Ito ang kauwian ng isang tamad. Pag siya'y tumandang tamad, lalo kung siya'y nakakilala sa Panginoon. Okay? Then number 3, the different features or the opposite features of a lazy person. Kabaligtaran ng isang tamad. So, we have, number 1, he has the desire to live godly lives. He has the desire to live godly lives. Meron siyang kagustuhang mabuhay para sa Diyos. Hindi na para sa kanyang sarili. Ephesians chapter 4, verse 28. So ito pong ating makikita. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. So yung nagnanakaw dati, huwag nang magnakaw. Sabi dito. Kasi binago ka na ni Kristo. You are a new creature. 2 Corinthians 5:17. All things passed away. Kung ikay dating isang magnanakaw, hindi ka na magnanakaw ngayon bilang nilikha ng Panginoon na isang bagong nilalang. That's why you work and doing something useful and share if you have something to share. So ito yung masaya na pagbibigay. Hindi yung pagbibigay na hindi bunga ng kaligtasan. Kumbaga, wala kang relasyon sa Panginoon, nagbibigay ka. So that is just like sa relihiyon, nagbibigay ka ng donasyon o abuloy, di ba? Pero sa atin, ang pagbibigay natin is out of the goodness of God. Di ba? Ito'y mula sa kabutihan ng Diyos. We recognize the goodness of God. We acknowledge the goodness of God. That's why we share. Ano po? And work. At hindi tayo nagpapabigat. Asset. Hindi liability. Amen? Amen. He has the desire to live godly lives. Next, he has the conviction to provide. So, kung siya isang ama, he has the conviction to provide for his family. And, kung siya isang Kristiyano, in the family of God. So, hindi lang yung scope ng kanyang kagustuhang tumulong at magbigay ay para lang sa kanyang pamilya, a provider. Sabi nga, a good provider. But siya din ay sabi nga, isang instrumento ng Diyos na magpo-provide din para sa ministry. Okay? 1 Timothy 5:8. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ang irresponsableng padre di pamilya, para sa kanyang mga mahal sa buhay, he has denied the faith. At siya'y isang mas masahol sa hindi mananampalataya. Because they're unbelievers who are responsible. Diba? Good provider sa pamilya. Pero kung Kristiyano ka, hindi ka good provider, teka muna. Okay? That's why first, he has the conviction to provide. So talagang nandun yung puso niya para magbigay. Talagang dumiskarte hanggat kaya niya para mapunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at maging ng iglesia. Kasi lahat po tayo ay accountable para po dito. Also in Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse 34 and 35. Mababasa din po natin ang principle about giving doon po sa as a feature or characteristic ng isang binago. Okay, 20 verse 34. You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give because of your hard work for Christ.
Kaya ang diwa ng pagbibigay ay yung katuwaan mo na maglingkod sa Panginoon. Hindi yung dahil pinagpala ka sa material na bagay. Kaya kinukote po ito ng iba. Ano po? Yung diwa ho ng pagbibigay na tinatawag ho na more blessed is dahil una, pinagpala ka ng Diyos ng lahat ng mga pagpapala. Spiritual blessings. Kaya bilang tugon natin, so tayo po ay nagpupunyagi or nagpupursigi din para sa pangangailangan ng iba. Para sa pangangailangan ng iglesia. Okay? At hindi lagi tayo yung, I'm sorry to, to address, sabi nga ang bagay na ito, but nangyayari din po ito. Laging tayo lang ang tumatanggap. Ano po? Para bang ang church lagi bigay ng bigay sa atin, pero tayo hindi naman nagbibigay para sa church. Okay? So that's number 2. And number 3, he works with a God-glorifying purpose. Siya'y gumagawa, siya'y nagtatrabaho para sa Panginoon, sa kapurihan ng Diyos. Colossians 3:23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kasi ang context dito is yung relationship between masters and slaves. So, employee and employer sa panahon po natin. So, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, tayo yung gumagawa, halimbawa sa empleyo, hindi lang dun sa tao na mas nakatataas sa atin. Not for the pleasure of our superior, but for the Lord. Ginagawa natin to bilang paglilingkod din natin sa Diyos. Kaya nga, lahat ng bagay ay gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians 10:31. Kahit sa mga mumunting bagay o hindi masyadong kapansin-pansin, gawin pa rin natin para sa kapurihan ng Panginoon. So, hindi para i-please, kumbaga, i-comment tayo ng mga tao. Ang habol natin ay maging commendable tayo sa tao. O ang habol natin ay mapansin tayo ng tao. Kundi for God's pleasure, which is good pleasure. Okay? So ito po ang opposite features sa isang taong tamad because he is a new creature in Christ. Siya isang bagong nilalang sa Panginoon. For our conclusion, 1 Corinthians 15:58, ano po sabi doon? Therefore, beloved, be steadfast, immovable, and always abounding in the work of whom? Of the Lord. Saklaw nito lahat. Mapabahay man, mapagawaing bahay, mapatrabaho, at mapaministry. So, sabi doon, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Knowing that your labor in the Lord is not in vain. Kaya okay lang pawisan. Sabi nga oftentimes na dumadaing na tayo, talagang nakakapagod. Pero kailangan. Kasi isa din yan sa katangian na sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw ay kanyang anak. Because God is eternally active. Siya ay Diyos na magpasawalang hanggang aktibo, working. Paano natin may kakatwigang ang isang anak ng Diyos ay mabuhay ng tamad at hindi gumagawa para sa Panginoon. Kaya let us stop, that sin, ang kasalanan po ng katamaran. Kung gusto ho nating maging mabunga at kung gusto ho nating maging effective tayo sa ating buhay bilang Kristiyano sa darating na taon, 2025,
Consistent po sa ating tema, to live worthy of the gospel. So, Panginoon, ayoko nang maging tamad. Yan. Gusto ko namang sumipagsipag. So, sana na nababanggit natin yan sa prayers kung we are guilty. Sabi nga, we're guilty sa kasalanang ito. Sana naman ay umalagwa kahit papaano ang ating paglilingkod sa Panginoon. At huwag tayong madaig ng ating katawan, ng ating kahinaan at ng ating katamaran. Dahil alam po natin kung ano pong kalikasan sa likod ng gawain ito. Okay? So again, let us avoid the sin of being lazy. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa minsan pang pagpapaalala sa amin na bilang kami po ay inyo pong binuhay bilang isang bagong nilalang at binago. Hindi po kami manatili sa kahinaan ng pagiging inactive and lazy. Kundi kami ho ay magkaroon ng puso na gawin ang lahat ng bagay ng may kagalakan, with enthusiasm, upang mabigyan ka namin ng lugod, Panginoon. Sa mang area po ng aming buhay, kahit man ito ay sa gawaing bahay, kahit man ito sa trabaho, kahit man ito ay sa mga aktibidad po namin sa eskwelahan, kahit po ito ay dito po sa gawain, gawin po namin ang lahat ng may tuwa, galak, dahil ito po ay aming pagkakataon para mapaglingkuran ka. At bigyan namin ng kaluguran ang aming Diyos na lumikha sa amin at nagligtas sa amin. Kaya Ama, salamat po. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Pastor Patien.